Hello guys! Welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang na mga readings ko. Thank you for watching my videos, sharing my videos, commenting, and sa mga new subscribers, thank you so much for subscribing my channel. Welcome to my channel. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe at nanonood ngayon, thank you for being here. If you like what I'm doing here, if you think na naka-resonate kayo or you like what I'm doing, please don't forget to subscribe my channel. Tap that notification bell. It helps me a lot, and tap that notification bell to get notified. Okay, so let's start. This is a reading, general reading, general love reading. So, kung sino yung pipiliin niya, ikaw o yung isa. So, ginagawa ko na to, and gagawin ko siya ngayon for this end of this month. So, ikaw o yung isa. Okay? So, takes what resonates and leave the rest. Hindi lahat maka-resonate dito. So, pwede itong vice versa, and this is a timeless reading. So, let's start without further ado. Ano yung situation ninyo ngayon ng person na to? So, let's see. Okay. So, trapped in a situation. So, this person, parang, I think this is you who wanted to have a changes, like, wanted to end the cycle, to have a changes in your life already. Because nalaman mo na nagkaroon nga talaga siya ng iba, and naiipit na kayo pareho sa sitwasyon. Pero this person wanted to offer you a new beginning. Siguro naghiwalay kayong dalawa nito nung nalaman mo na merong sila. So, hiniwalayan mo siya or naghiwalay kayong dalawa. Hindi kayo nag-uusap ng person na to. But then, itong person na to, bumabalik siya sa'yo. Nag-offer siya sa'yo ngayon ng new beginning. You are very much confused kasi you wanted to have a changes in your life already. You have already ended the cycle. Tapos na, I wanted to have a changes in my life already. So, this time, parang ando sa point sa pagbabalik niya, parang ando sa point na binigyan ka niya ng thoughts or medyo na-trap ka. Whether sila pa ba nito? Ano ba nangyari sa kanila? Bakit bumabalik siya sa akin? Bakit ito yung mga sinasabi niya na gusto niya, mahal niya pa rin ako? Something like that. Since alam mo naman na meron talaga siyang iba. So, and sinasabi siguro ng person na to na gusto ko na ng pagbabago, kasama ka, gusto ko na maayos natin to, I wanted to tell you the truth, ganon, mahal pa rin talaga kita. Pero, andun ka sa point na parang wait lang, ayoko maniwala sa'yo agad dahil sa mga nagawa mo, because of, I know na meron ka ng iba, kaya tayo naghiwalay. And parang andun ako sa point that, tinatamasa ko na yung freedom ko ngayon. Kaya hindi ako sure na tatanggapin kita. Pero it makes you confused. Naisip mo to. Okay, so let's see about the other person. Ano nangyari sa kanila? Okay, so sila naman could be meron na ding separation sa kanila or dahan-dahan nang nawawasak yung relasyon nilang dalawa. Hindi lang pa talaga makadecide yung person mo na totally nahiwalay, could be, or siguro nandun lang sila sa point of dahan-dahan nang nawawasak. Siguro dahil na din sa meron na kayong communication nito. Nagko-communicate kayo ngayon from separation na meron kayo. Bumalik siya, nagkipag-communicate siya sa'yo dahil babalik nga siya sa'yo. So, because of that, meron kayong communication ng person na to. Sila naman, dahan-dahan nang nag-failed or naghihina.
doon sa point na itong person na to parang wanted to have justice about what happened, wanted the clarity, wanted the truth, you know, kung ano ba talaga ang nangyayari. So hindi siya maka-decide kung sino yung pipiliin niya, or hindi siya maka-decide sa sitwasyon ngayon. Parang honestly, hindi pa siya maka-decide, nag-iisip pa lang talaga siya na umalis. So dito sa relasyon na to, nag-iisip siya na tapusin itong relasyon na to. So may mga bagay na siyang hindi sinasabi about sa inyo ngayon, na siguro na dahil sa nakipag-communicate na siya sa'yo, ano ba yung mga conversation ninyo, hindi na niya sinasabi, hindi niya ito nasi-share sa'yo dito. So parang nagkakaroon na ng clarity sa kanya, or awakening sa kanya about offering you a new beginning. Okay? And wanted to have a changes with you already. So medyo nahihirapan lang talaga siya about giving you the clarity na kailangan niya nang humiwalay sa'yo. Yung alam mo, yung walang gulo, yung sasabihin talaga niya sa'yo. So nahihirapan siya about that. Pero medyo cold, or dahan-dahan na silang nawawasak ngayon. It's just that person is parang meron pa silang communication, actually meron pa sila, pero hindi na ganun ka okay, hindi na sila ganun ka healthy. Parang andun sa point na nag-aaway na sila, may mga feeling of cheating na dito, on and off connection, hindi na sila healthy in a healthy relationship. So ano ba talaga yung nararamdaman ng person mo para sa'yo? Okay, let's see the feelings of your person para sa'yo. Anyway, you might be dealing here with Pisces, or you might be a Pisces, or both side, okay? Pisces, Taurus, Aries, Libra, Gemini, Aquarius. Libra is also here. So, Sun, Moon, Rising, Venus, Aquarius. Anyway, yung feeling niya dito sa'yo is parang gusto niya nang i-rebuild yung relationship na meron kayo pagsasama. Nagpaplano na talaga siya dito to take the leap of faith towards a new beginning with you. And gusto niyang porsigido na siya na gawin to. Okay? Might be meron siyang responsibility sa'yo. Baka meron kayong like mga anak or something, or kasi this is a fatherhood eh. So meron talaga tong responsibility, and gusto niya nang isaayos yun, ayusin yun. So parang gusto niya nang tuldukan yung mga dapat tuldukan, and ayusin yung mga dapat ayusin sa sitwasyon ninyo, to put judgment on this para magkaroon na ng masaya at maayos na is either family or complete commitment, happiness, and abundance kind of relationship, and wanted to move forward towards with you. He knows that yung pagmamahal na binigay mo sa kanya, alam niya naman na minahal mo talaga siya. Alam niya yun, and naghihintay din siya na mabalik yun, na mamahalin mo siya ulit this time. Kasi parang iniiwasan mo siya eh. Parang niya. Iniwasan mo siya na parang ayaw mo dahil gusto mo na ng freedom mo. Gusto mo na ng wala na kayo. Pero this gave you, sabi ko nga, confusion. So, and this is what he felt. Gusto niya nang ayusin to, na magkaroon na kayo ng balance connection na dalawa. Honestly, hindi naman niya ginusto yung pag-alis niya sa'yo before, yung paghihiwalay ninyong dalawa. Alam niya naman na nagmahalan talaga kayong dalawa before, and this time gusto niya maulit yun. Gusto niyang maayos kayong dalawa at magkaroon kayo ng happy. Madami din naman siguro kayong pinagdaanan na, so parang na-realize niya yun eh. Biglang naisip niya yung mga bagay na yun. So dito sa isa, let's see ano yung nararamdaman niya dito sa isa.
Okay, dito sa isa, honestly, minahal niya din to. Minahal niya din to, kaya nga hindi madali sa kanya na bitawan to. Sobrang nice, parang na-stress siya sa kakaisip kung anong gagawin niya. Honestly, naging masaya din siya dito and minahal niya din tong person na to. So, hindi din madali sa kanya. Pero, meron na siyang feeling of wanted to have a changes in his life. Parang andun siya sa point na this person gain a lot of effort for their relationship. And sobrang na-appreciate niya yun. Sobrang nagustuhan niya yun. Sobrang attracted din siya dito sa taong ito. Sobrang gusto niya tong person na to. Very intelligent, talented, could be very much, sabihin natin na independent kind of person, and gain a lot of effort for their relationship. So, could be this person is somebody also worth it na pwedeng asawahin, pwedeng seryosohin, somebody not just kind of any other like other person, you know. So, sobrang nahirapan din siya na bitawan to eh. Nasasayangan siya actually. Pero, andun siya sa point na there is someone from the past. So, parang gusto niya na nang ayusin yung someone from the past. And, kailangan niya nang gawin yun. So, feeling niya dito is like, minahal kita, naging masaya din ako sa'yo. Pero, this really like, I need to have a peace of mind first. Kailangan ko muna magkaroon ng peace of mind, magpahinga. And you know, this person, itong person na to dito, he felt very much like connected to this person as well, na parang feeling niya, they are very much parang compatible sa isa't isa, yung bonding nila. Pero yun nga, ang problema niya is saan siya hindi nagiging masaya dahil nare-realize niya na meron siyang ito na kailangan niyang ayusin sa buhay niya. So parang kung hindi niya maayos to, kung ano man ang mangyari dito, hindi din siya magiging masaya sa kaisip kung sakaling mawasakan niya to. Siguro dito siya merong responsibility. So alam niya din na sobrang minahal din siya ng person na to. And honestly, willing din siya to move forward towards with this person. Pero, yun nga iniisip niya, yung changes na ng buhay niya. Alam niya kung sino yung pipiliin niya. Although, may pagmamahal din siya dito, pero alam niya naman na kung sino talaga yung kailangan niyang piliin. Okay. So, let's see. Buti pa ganun yung gawin ko. Hindi ako mahirapan mag-shuffle. So, this is the other person and this is you. Okay? So, let's see. Ano ba yung plano niya dito? Ano yung plano niya para sa'yo? Sa inyo? Plano niya na maibalik sila sa dati, or maibalik kayo pala sa dati, sorry. Plano niya na maibalik kayo sa dati, na magkaroon kayo ng balance connection again, para sa responsibility na meron kayo sa buhay. Magtulungan kayo sa responsibility na meron kayo. Honestly, yung concern niya dito, yung responsibility talaga, might be being a father, or might be, yun din yung nararamdaman niya din para sa'yo. Alam niya din na mahal mo din siya, and alam niya naman yun na kaya mo pang ibalik yung pagmamahal mo na yun kung sakaling mag-decide siya na mag-stay na talaga sa'yo. So, he's just or she's just waiting for a sign kung anong pwedeng mangyari next. Ganon siya. Parang hindi siya mangako or hindi siya totally na nagpa-plan. It's just waiting for the next thing na mangyayari dito. So, pero honestly, may plan siya na ayusin to. Like, may balik sa dati, you know, dating happiness, sparks, and gagawin niya to. Actually, gagawin niya to. He will really going to move forward towards with you again. And I think,
kakausapin ka nito or kinakausap ka na niya siguro nito. Bumabalik na siguro to siya sa'yo. So, andun sa point na gusto niya talagang ayusin ang mga dapat ayusin sa inyo, yung plano niya. So, ano yung plano niya dito sa isa? Okay. Honestly, dito sa isa, hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about this. Kasi, honestly, okay, hindi pa siya ready bitawan to. Parang, may nakita ako dito na gusto niyang ayusin to muna. Kasi, di ba, may nakita ko na parang ayaw mo siyang tanggapin. Na, parang nag-gain pa siya ng effort para magkaintindihan kayo ulit, maayos kayo ulit. Kasi parang nakita niya sa'yo na parang ayaw mo na siyang tanggapin dahil gusto mo na mag-move on, may ending of the cycle na sa dalawa, you wanted to have a changes, a freedom for you. So, pero honestly dito sa isa, parang wala pa siyang plano na iwan to. Andun lang siya sa point of thinking na baka ikaw o nandito ka o meron ka, you know, nandyan ka na pipigil dito or manggulo dito kung sakali man. So, nag-iisip siya dito kasi yun nga sabi ko kanina, di ba, nasayangan siya sa bonding nilang dalawa, sa relasyon nila kasi minahal niya din naman talaga itong person na to. Pero alam niya na kailangan niya na din tong putulin sa buhay niya. Hindi siya nakakatulog sa gabi thinking about it. Sobrang regret niya or sobrang nakukonsensya siya. Sorry, sa ginawa niya sa'yo. Okay? Ay sa kanya. Kasi isa din dito talaga is nagmahalan talaga silang dalawa. So, meron ng on and off sa kanila. Parang ando sa pwede baka nga hindi niya to kinakausap ngayon eh. Kasi parang nag-e-effort na siya na ayusin to. Pero wala pa siyang totally clear answer or clear na ending dito sa isa. So, hindi lang talaga sila okay ngayon or hindi sila nag-uusap ngayon. And this person is wondering, fighting, parang ano siya sa point na bakit ganito, anong nangyayari, bakit di mo kinakausap, may iba ba, may bago ba, may something, are you cheating on me or something. Kasi hindi pa siya makadecide eh. Hindi talaga siya makadecide. So, yung nga sabi ko, 'di ba? Nasasayangan siya. So, itong person na to, ito, naghihintay siya sa person mo kung ano yung magiging desisyon niya. Naghihintay siya kung whether siya ba talaga yung pipiliin, ayusin niya ba to para wala ng away or something like that. Ano yung decision niya. Pero wala pa siyang total plan dahil iniisip ka din niya na gusto niyang ayusin muna yung sa inyo totally, like for sure na maayos na talaga yung sa inyo bago siya siguro makapag-decide dito. Baka nga para sa akin yung energy dito is parang iwanan niya lang to, baliwalain niya na lang na, pero alam niyang hindi niya kayang gawin yon, hindi niya kayang sabihin yon kasi nga nagmahalan din silang dalawa. So, hindi niya kayang parang makita yung person na to na malungkot, umiiyak sa harap niya at hindi papayag na maghiwalay silang dalawa. So, parang hindi niya carry yon kasi nga meron pa siyang nararamdaman sa person na to. Kaya lang kailangan niya talaga na ayusin yung sa inyo. So, if ever you will going to decide here that you will not going to accept him anymore, for sure dito siya mapupunta. Hindi niya to iiwan. Parang ganun yung nakikita kong energy dito. So, ano naman yung nararamdaman mo dito para sa sitwasyon na to or sa inyo?
pagod para sa'yo. Napapagod ka na sa kanya, kaya nga ayaw mo na siyang tanggapin. Parang before, naging siguro playboy siya talaga, not just with this person, might be with the other person. Naging easy-go-lucky siya, naging wishy-washy siya, naging wala siyang pakialam sa kung anong merong responsibility niya sa inyo, kaya nagiwalay kayo sa siguro yun sa dahilan. So, parang ado sa point na masakit sa'yo yun. Para sa'yo, hindi ka pa naka-move on from that pain, na sobrang pinahintay mo siya hanggang sa napagod na lang siya, hanggang sa lumalaban siya, hanggang sa napagod na siya, hanggang sa ayaw niya na, parang hanggang sa gusto, ikaw pala hanggang sa ayaw mo na, hanggang sa pagod ka na, hanggang sa gusto mo na mag-move on, hanggang sa nakaramdam ka na ng freedom from your separation, hanggang sa nagustuhan mo na yun. Kaya nung pagbalik niya, it gives you confusion. And sa pagbalik niya, sa mga sinasabi niya sa'yo na ayusin na natin to, parang andun ka sa point na trap ka, whether tutanggapin ba siya or hindi. Kasi hindi mo pa nakakalimutan yung pain na ginawa niya sa'yo, sa pambabae niya, sa paghihintay mo, sa mga pagod mo, sa sacrifices mo, para lang magkaroon kayo ng maganda at masaganang pamilya, could be masaya, kompleto. Pero ando sa point na naghihintay ka kung kailan siya magbago, kung kailan siya maging responsible na tao, and napagod ka sa away na meron kayo before. Kaya might be one of you, or gave up or na-fight and surrender, and he walk away. Doon na kayo nagsimula na maghiwalay. And this time around that he's coming back to offer you a new beginning, you felt parang baka mabalik na naman yung dati, or baka maging worse pa. Kaya you are very much trapped kung tatanggapin mo ba to or hindi. You might be observing this person. You might be gathering some information about other person or about this person. So, since nalaman mo to, na meron ito, okay, andun ka sa point na pagod na ako sa ganito. Parang binabalik mo lang sa akin yung pain na binigay mo sa akin. Parang ganun. Pero I think nalaman mo to, pero ang sinasabi niya sa'yo is like, magbago na ako, iwan ko na siya, ayusin na natin to, wala na kami, tinapos ko na, or something like that. So you are very much here being the high priestess, or you are really like gathering information or observing the backgrounds, this person, anong ginagawa niya, anong mga post niya or anything. Kung totoo bang wala na talaga sila. So, hindi naman sa hindi ka na gumive up, okay? Hindi naman sa gumive up ka na, andun ka pa sa point of, should I give up or should I accept again? Kaya nga confused ka. And it feels like parang hindi mo na din na-appreciate yung mga nangyayari, lalo na nagpa-flashback sa'yo yung mga nangyayari. So, minsan hindi ka nakakatulog sa gabi, nakakaisip about this. So, let's see kung ano yung nararamdaman nung person na to about the situation. Okay, I can see Pisces sign. Okay, you might be dealing with Aries, Sagittarius, Leo. Aries, Leo, Cancer, Scorpio, Pisces. Ano yung nararamdaman nitong isa sa sitwasyon na to ngayon? Nabigatan din talaga siya, nahirapan siya. She or he felt empty this time, cold and empty. Parang gusto niya lang din mag-move on. Parang gusto niya na lang din na mag self-love, you know. Parang gusto niya na lang din na i-rebuild yung sarili niya ulit. Ayusin yung buhay niya. And umalis na, parang mag-move on na lang talaga siya kasi she or he felt very much cold in this situation already. Parang feeling niya binabaliwala siya. Kasi 'di ba, hindi naman gumive up yung person mo dito. Parang hayaan niya lang na nandyan and let this person wondering whether
ano ba, mayroon ba tayo or wala na. Parang seems like pinababayaan mo na lang ako. And there is no such parang decision from you na hiwalay na ba tayo or no. Sometimes might be your person is giving this person a mixed signals na okay sila, then suddenly hindi naman siya magparamdam, or hindi na naman, parang may a lot of things na nagbago, and he felt like very much coldness in this situation, emptiness. Bigat ng problema niya dito sa relasyon na meron sila ngayon, dahil feeling niya parang pasan niya yung problema ng relasyon nila. Feeling niya kasi parang one-sided relationship. Parang ganun yung nararamdaman niya dito, na siya na lang yung gumagalaw. Alam niya naman alam niya yung about you, of course, diba? Hindi na ano to. Alam niya yung about you, and feeling niya na baka nga talaga na nagkaayos na kayong dalawa. Pero the thing here is, walang clarification na binibigay yung person mo sa kanya, na sorry, maghiwalay na tayo kasi babalik na ako sa asawa ko, sana maintindihan mo, walang ganun na minsan okay sila, nag-offer pa din siya ng pagmamahal dito, and then suddenly naging cold, suddenly napababayaan, suddenly, bumabalik na naman, something like that yung sa energy niya. So nahihirapan siya. So she felt cheated by your person. Okay? Naramdaman niya yun, na naloloko siya, or naramdaman niya na meron talagang other options. Diba sabi ko, hindi niya alam kung nagkabalikan na ba kayo na ba talaga ulit, or meron bang bago pa. So, he felt like there is other option talaga, na kasi hindi na bago yan, nagbago na yung pakikitungo sa kanya ng person na to. Though sometimes nagmo-move forward pa din talaga para sa kanya, kasi nga yung person mo, mahal niya naman to. Hindi siya makabitaw Hindi siya parang nasasayangan siya kung sakaling bitawan niya to, tapos ayaw mo nang tanggapin siya, tapos binitawan niya to, paano pag ayaw na siya balikan nito. Parang ganun. So, trap din siya sa situation kung kanino siya mag-offer ng new beginning, honestly. And itong person na to, andun siya sa point na parang nakakaramdam siya or nakakaisip siya dito na parang wala ng pag-asa na meron pang matutupad pa ba yung mga pangako niya. Feeling ko tumagal din sila nito nagkaroon din sila ng long term nitong person na to. Since naghiwalay naman din kayo dito bumalik lang talaga siya sa'yo, kaya naging sila. So nung naging sila, wala na kayo, kaya lang bumalik siya sa'yo, or gusto niyang bumalik sa'yo, may mga realization siya or something like that, and then gusto niyang ayusin, nagkagulo ba sila nito or what. So nalaman niya, or kumbaga hindi pala niya nalaman. Parang feeling ko dito, meron lang siyang intuition na nagkabalikan na kayo, pero meron din siyang other intuition na baka may iba siya na bago. Parang ganun. Ito yung naramdaman niya, itong other person na to. So ano yung kailangan mong malaman about that situation? Ano yung pwedeng mangyari? Oh. Why? Bakit parang nakikita ko dito sa part na to is pagpatuloy niya na mag-offer sa'yo ng love, commitment again, mag-offer sa'yo ng new beginning, to have a rebirth with you, na maulit kayo, like hindi maulit, bumuo kayo ulit ng connection, bumuo kayo ulit ng
pagsasama, another new empire, like a rebirth, you know. Pero bakit feeling ko merong aalis? Or nakita ko na merong aalis dito. Because might be you have might be gathered information about this person is still having in relationship with your person. Parang nag-gather ka kasi ng mga ideas, information, and then parang hindi ka na sure, parang hindi niya sinabi sa'yo na hindi pa pala sila tapos nito, and then you're not sure na parang para sa'yo. Siguro may nakapagsabi sa'yo na about this connection na hindi pa pala sila tapos. So parang ando sa point na parang para sa'yo, parang hindi na siya magbabago pa. Parang you will going to separate with this person. You will going to guard yourself from this. Parang hindi mo na siya tatanggapin. Magkakaroon pa kayo ng mga conflict or anything. Parang andun sa point na matatrap din siya sa sitwasyon ng kanyang freedom and you. Kung ipaglalaban niya ba yung sa inyo or pipiliin niya yung freedom niya dahil sa dami na din pinagdaanan ninyo. Parang nakakaramdam ka din na pwede na siguro na ayusin namin to, or pipiliin ko ba yung freedom ko. So ando sa point na yung time siguro na sana hoping ka na ayusin niya natin to. Nalaman mo siguro, may nakapagsabi siguro sa'yo that they are not done yet and this person is still cheating on you and sa pagbabalik niya sa'yo. So ando sa point that para sa'yo is like alis muna ako, parang hindi ka pa ready na magbago, parang wala pa din, nawala na yung tiwala mo sa kanya. So ito yung mga kailangan mong malaman. So dito, let's see ano yung mga kailangan niyang malaman. You see Scorpio sign. So, pwedeng dito sa point na to is magkakaroon sa kanila ng arguments. Pwedeng dito sa point na to ayusin niya to. Sabi ko nga 'di ba kanina, parang dito sa point na to ayusin niya to. Pero honestly, ayusin niya to, though hindi niya alam kung saan siya patutungo. Continue pa ba siya dito or dito na siya? Kasi parang gusto niyang ayusin pa din yung sa kanila eh. Pero meron talagang arguments dito. Siguro yung arguments dito is because of might be you have confront this person or the other people confront her or him that ito nag-uusap sila. Parang merong yung gossips, may mga ganun na kasi may away na mangyayari sa kanila because of the option, or baka nag-aaway sila dahil sa nakaramdam nga siya 'di ba na merong iba. So baka yun yung dahilan din ng pag-aaway nila. So mag-offer siya dito ng new beginning, pero hindi pa din siya sure na about their commitment, like ito na ba talaga yung makasama niya habang buhay. Parang andun pa din siya sa point na gusto niya lang na ayusin to or bumalik dito or something like that, na to offer this person like ayusin na natin to, magkabalikan tayo ulit, mag-effort siya ulit. Pero andun din sa point na nag-iisip din siya, however, like bakit niya ginawa to? Dahil nga umalis ka dito. Kaya 'di ba sabi ko kanina, may feeling ako na energy na kaya niya to ginaganito dahil parang
kung hindi mo siya tatanggapin, ayusin niya to. So yun talaga yung mangyayari. Yun din yung nakita ko sa cards na mangyayari. Pero I can see here na parang this person will going to keep secret sa kanya about you sa mga approach niya sa'yo, sa pagbabalik niya sa'yo. So this person will going to betray this person still. May mga lies din siya dito sa taong ito. If ever na babalik siya dito, so hindi siya magiging totoo sa person na to. Parang dito sa person na to, parang inayos niya lang to dahil hindi kayo nagkaayos. Parang ganun. So hindi pa din siya sure about sobrang total commitment dito. Kasi parang andun pa din siya sa point na baka isang araw maayos na naman kayo nito. So ito yung kailangan niyang malaman. Maayos din sila nito eh. Kasi feeling ko itong person na to, wala naman siya alam sa'yo. Parang alam niya na hiwalay na kayo. Yun yung alam niya. Ang iniisip niya dito kasi baka may bago siya. Or baka nagkabalikan kayo. Ganun lang yung iniisip niya. Kasi wala naman siyang total na binigay na sobrang clear na information dito sa person eh. Wala siyang total na binigay na siya din mismo dito nako-confuse din siya. Nag-wonder din siya kung anong meron. Bakit ginaganito siya. Naghihintay din siya, honestly, nagpapagod din siya sa kakahintay kung itong person na to, kailan siya seryosohin or kailan siya ayusin, kailan sila magkaayos, ano nangyayari sa kanya, bakit ganun yung pagbabago niya, may bago na ba siya or nagkabalikan ba kayo, parang ganun din sa kanya. So parang para sa kanya hindi total clear ang about sa approach niya sa'yo, kaya nga hindi nga sinabi ng person mo ito eh, about sa kanya, about sa inyo. Nakita ko dito na parang tinago niya to sa'yo, wala siyang balak na sabihin dito sa isa about sa pagbabalik niya sa'yo. So this person totally betray her or him because of his or her lies, you know. So let's see. One last. Knight of Swords in reverse. Itong person na to, honestly, ang nakikita ko dito, on your part, okay, on your part, parang better na yung ginawa mo sa taong ito. Better na yung ginawa mo na umiwas ka, umalis ka dahil sa nalaman mo nga ito. Better na yun dahil sa para matuto din siya ng lesson sa mga pagkakamali niya sa ginawa niya dito. And hindi mo din magsisisi itong other person na to kasi honestly, in this situation, in this reading, wala siyang alam. Inosente siya kasi naging sila, hiwalay na kayo eh. So, inosente siya na bumabalik sa'yo yung person mo na inaayos nang wala siyang alam, wala siyang kaalam-alam. So, you don't have to like judge this person or hurt this person or hate this person because wala din siyang alam. So, dito naman sa isa, hindi niya dapat na ganun, nalobat ako. Hindi niya dapat na tinanggap agad-agad yung person na to, like even if wala naman silang hiwalay, balang binaliwala lang siya. Minsan hindi nagpaparamdam sa kanya, minsan nagpaparamdam, minsan he's giving mixed signals to this person. So hindi niya dapat muna na makipag-ayos or tinanggap agad without explanation, without proving na total ayusin niya na talaga yung sa kanila. You know, she or he deserve as well a good treatment from your person, even if hindi man siya original or ano man, kasi naging sila, wala naman na kayo. So even ano man, hindi niya deserve na parang maging option
Hindi niya deserve na parang baliwalain at pagsinungalingan at i-stay lang sa isang side na pahintayin and to make wonder na kung anong nangyayari sa relasyon niya, bakit nagbabago siya. Tapos balikan siya para ayusin naman sila dahil nga hindi mo siya tinanggap. Hindi niya deserve ng treatment na yon. Because hoping lang dito sa reading na to, nagkaroon siya ng awakening as well sa mga the near future, you know, na about this person and about you. So, para ma-realize niya or magkaroon ng mga pagbabago, pasensya na, sa mga isipan niya or sa mga desisyon niya. So, para makita niya din kung ano yung madesisyon na niya sa relasyon na meron sila. Hoping na makita niya yung treatment, okay, ng person na to sa kanya. Para makapag-decide siya whether okay lang sa kanya yung treatment na yon, kaya niya lang, or kailangan niya na talaga na mag-step back dahan-dahan and to find information kung bakit naging ganun yung person na to. Okay, so, yun. I'm going to pull an oracle card, both sides. So, unahin natin yung sa'yo. Oops, dalawa. Dito sa isa. Since dalawa na. Anyway, with your oracle card, physical touch. A tender touch can mean so much. Miracles and blessings. Everything has its gifts. So, feeling ko dito is like physical touch, that a tender touch can mean so much. Feeling ko ang meaning nito is like yun na yung nagkulang sa inyo. You know, parang bumabalik siya sa'yo, then hindi mo na nararamdaman yung kung ano yung nararamdaman mo before sa kanya. So, parang ando sa point that yung physical feelings, physical touch, yun yung parang feeling mo nagkulang na sa inyo. Of course, kasi naghiwalay kayo bumabalik lang siya, and yet parang ando sa point na hindi mo nararamdaman yun same as before, kung ano man yun. So, kulang na yun sa inyo. Could be, malayo din kayo sa isa't isa. Baka nag-connect lang talaga siya sa'yo. Baka nasa abroad siya or nasa Pinas ka tapos inayos niya lang, you know. So, parang hindi kayo nagka-meet talaga in person. Could be something like that. So, hindi kayo nagkaintindihan or hindi talaga kayo nag-connect because of kulang din sa physical touch. And miracles and blessings, everything has its gifts. So, could be merong nag-aantay ng blessings for you from God, from the universe. A new blessing will come into your life, whatever it is. May parang para sa'yo, okay, miracles na unexpected blessing na darating sa'yo. So, dito naman sa isa, you are limitless. You can do anything you choose. Speak the language of love. Loving words have the power to change life, including your own. So, you are limitless. Ikaw magdesisyon para sa'yo. Hindi kailangan na nakaalintabay ka sa kanya or nakadepende sa kanya yung desisyon na sabihin na magkaayos kayo, okay, magkaayos na tayo without kahit labag sa loob mo yun. So, kailangan alam mo din kung paano ka lumaban, okay, paano ka magsalita or paano ka mag-express ng feelings mo. Because you are limitless. You can do whatever you want. You have your freedom to do that. Hindi lang na sumasang-ayon ka lang sa kanya dahil sinabi niya na magkaayos na tayo. Kasi ganito yung mga nangyari, pasensya na, hindi ko na ulitin to. Tapos para sa'yo, okay, parang kasi yun yung gusto mo.
dahil mahal kita, okay na. No, you need to express your feelings as well. Kung ano yung mga nararamdaman mo. Kaya nga sabi ko kanina bago lang na hoping na awaken siya sa treatment ng person niya nung time na binabaliwala siya. At para hindi niya basta-basta ganun ka, tatanggapin na lang itong person na to ng ganun na lang. Kasi there is a like parang magkaayos sila nito eh. So, pero magkakaroon pa sila ng arguments. So, speak the language of love. Loving words have the powerful to change life. So, including your own. So, parang ando sa point na have patience, be kind, and have courage. Ganun lang yung nakita ko sa parang advice ko sa kanya dito. Dahil honestly, wala siyang ginagawang masama. Wala siyang ginagawang masama about this. Hindi siya nang agaw or anything. Sa story na to, okay? So, yun, that is my reading for you. I don't know kung mahaba na to or what. Thank you and God bless.